Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daniel, 34 anyos, nakatira sa isang liblib na barangay sa Eastern Samar. At dati po akong barangay health worker. Hindi ko po alam kung tama bang isulat ko ito. Lumaki po ako na may takot sa mga ganitong kwento. Pero mas natakot po ako sa mga nalaman ko habang tumatagal ako sa lugar namin. Kung hindi ko po ito may lalabas, pakiramdam ko ay may kasunod na mangyayari. Ang barangay po namin ay nasa pagitan ng bundok at niyogan. Iilan lang ang bahay at halos magkakakilala ang lahat. Kapag gabi po, madilim talaga. May mga bahagi ng daan na walang ilaw kahit ngayon na may signal na ang cellphone. Bilang health worker po, sanay po akong maglibot lalo kapag may buntis, may sakit o may matanda na kailangang i-check. Normal po sa amin ng maglakad sa gabi kahit tahimik at kahit mag-isa. May mga bahay po sa amin na bihirang puntahan. Hindi po dahil walang tao, kundi dahil sinasabing hindi raw dapat gambalain. Bata pa lang ako, napapansin ko na kahit bukas ang ilaw sa gabi, walang naririnig na galaw sa loob. Noong una, iniisip ko pong pamahiin lang ang lahat. Hanggang sa mapansin ko pong may pattern. Kapag may buntis na biglang nanghihina, may isang bahay na palaging tahimik kinabukasan. Kapag may batang nilalagnat nang hindi bumababa ang init, may isang matandang babae na hindi lumalabas ng bahay sa loob ng ilang araw. At kapag may namamatay na hayop sa gitna ng daan na parang tuyong-tuyo ang laman, may bakas ng paa papunta sa iisang direksyon. Hindi po ako agad naniwala. Hanggang sa isang gabi na ako mismo ang natasang magbantay sa isang buntis na malapit ng manganak. Ang bahay po nila ay gawa sa kahoy. May mga siwang ang sahig at may maliit na bintana sa likod na nakaharap sa niyugan. Bandang hating gabi po, napansin kong biglang bumigat ang hangin. Hindi po malamig, kundi parang makapal. Parang mahirap huminga. Napansin ko rin pong biglang tumahimik ang paligid. Wala pong kuliglig, wala pong ingay na mga aso. Pagtingin ko po sa bintana, may anino po sa puno ng nyug. Hindi po gumagalaw, pero alam kong may nakatingin. Kinabukasan po, ligtas ang panganganak. Pero nang balikan ko po ang lugar, may nakita po akong bakas sa lupa sa ilalim ng bintana. Hindi po ito paa ng tao, hindi rin po ito hayop. Parang pahabang marka na may dulo na parang kuko. Doon ko po sinimulang pansinin ang mga matatanda sa barangay. May mga babaeng hindi kumakain sa handaan. May mga matandang hindi nagpapatingin kahit may sugat. At may mga taong palaging nawawala tuwing kabilugan ng buwan tapos babalik na parang walang nangyari. Ang pinaka nakakatakot po ay hindi sila nagtatago. Namumuhay po sila ng normal. Natuto po akong magbantay sa mga detalyeng tinuro ng lola ko noon. Kung sino man ang hindi humahakbang sa asin, kung sino man ang walang anino kapag tinamaan ng ilaw mula sa gilid, kung sino man ang laging nakaupo malapit sa bintana kapag gabi. Ang lihim po ng aswang ay hindi po sila nagtatago sa gubat. Nasa komunidad po sila. Nasa gitna po sila ng mga taong sanay na wag na magtanong. Hanggang ngayon po, hindi na po ako health worker. Lumipat na po ako ng tirahan. Pero tuwing gabi po, kapag tahimik at mabigat ang hangin, naaalala ko po ang barangay namin. At iniisip ko po kung ilan sa mga naiwan ko roon ang tao pa rin. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana po maibahagi niyo po ito sa channel niyo.